Kinararangal ko din na inyong marinig ang aming tinig mula sa norte. Baka ang akala ng lahat ay walang Duterte sa norte. Ako ay tumayo sa mga Duterte sa norte dahil madaming mga bangag sa Cagayan North. Dahil nagpapaniwala sila sa isang budol-budol man. Nag-organize ako ng isang organization na tinatawag nilang Kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas. Nagpadala ako dyan sa Mandaluyong ng 800 van units. Nagkagulo sila dyan sa kanilang headquarter. Nagalit si Abalos sa akin nang dahil sa 800 van units na sumali dyan sa karaban na yan. Kinansel ako. Ang ibang mga van units na nanggaling sa iba't ibang panig nitong NCR na to, hanggang sa Pampanga, Nueva Ecija, hanggang sa Batangas Province. Nagalit pa sila sa akin. Ang pinatuloy ko na van dito sa Metro Manila ay 180 van units na lang. Pinagalitan pa ako. Biruin mo yun. Sa sakripisyo ko na nag-organize ng kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas, pinadala ko ang mga leader mula doon sa South Cotabato hanggang doon sa Pare. Sarili nilang pera ang kanilang ginastos, pero anong ginawa ni Barag? Hindi posisyon ang aming hinihiling, kundi ang tamang pagsaserbisyo sa taong bayan. Ibalik ang dangal ng mamamayang Pilipino. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos ngayon? Anong ginawa niya sa ating mga Pilipino? Sa halip na kasuhan ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan, ang kinasuhan yung mga witnesses. Bakit hindi nila ito pakinggan sa Senado, sa Korte? Anong ginagawa nila ngayon? Anong ginawa ng mga taga-Supreme Court? Anong ginawa ng Ombudsman? Anong ginawa ng mga ito? Na dapat itong mga ito ang tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino. Naging tahimik sila at tinabayan si Bongbong Marcos na free silang magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi lang doon, mga kababayan. Ibinenta ang halos 30 tonelada na ginto na gold reserve ng Central Bank. Hindi nila may paliwanag kung saan nabenta ito, kung sino-sino ang bumili nito, nasaan ang resibo. Ngayon, ako ay lumantad sa norte at ito ang mabigat na laban ko ngayon dahil maraming mga buzzers, maraming mga commentators dyan sa social media sa akin, pero ngayon, patuloy ang pag-organisa ng Duterte, solid Duterte North sa Cagayan ngayon. Yun ang magandang balita sa atin ngayon dahil dumadami na ang ating mga miyembro, mga leader sa iba't ibang bayan ng mga probinsya ng Cagayan Valley. Isama na natin dyan ang mga iba't ibang parte rin ng Cordillera, mula Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Apayao. Maraming salamat po. Ang inyong lingkod po, ang codename Agila ng Cagayan. At sa totoong buhay, yan si Rodel Dupaya Jerez na dating tumakbong gobernador ng probinsya ng Cagayan 2016. Kasabayan ko po sila, President Duterte po. Founder and National Chairman ng Duterte Rider Supporters. At kami po bilang volunteer ng Duterte Rider Supporters ay isang patunay at produkto sa illegal na pagdukot ng ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa kadahilanan, noong March 11 na siya ay dinukot
ang ating mga volunteer warriors riders ay nagsama-sama at bumuo ng isang grupong Duterte Riders Supporters upang mag-rally noong March 16, 2025 sa buong Kamaynilaan. At sa mga sumunod na mga araw, patuloy po kaming lumalaban, patuloy po kaming nakikisa, patuloy po kaming nakikipag-rally. Walang pili kahit saang lugar pa man yan. Kami po ay laging nakikisa. Kung kaya't sila Ka Eric ay lagi din po namin kasama. Wala po kaming pinipiling grupo, wala po kaming kinakampihan. Hanggat pinaglalaban po natin ang good governance, ang DRS ay mananatili at magpapatuloy sa pakikibaka, pakikilaban at pakikisa para sa ating tunay at mahal na Tatay Digong. At ngayon, na kami mag-iisang taon na, kami nagpapasalamat sa lahat ng inyong suporta, sa lahat ng nakikisa at lalong-lalo na sa aming mga volunteer Duterte Riders. Of course, kasama na po natin din ang mga DRT na patuloy na nakikipaglaban sa kalsada. Hindi alinlangan ang mahal na gasolina. Hindi alinlangan na meron kang trabaho. Hindi alinlangan na inaaway ka na ng asawa mo. Ang mahalaga, ang makipaglaban para sa bayan. Dahil ang tunay na Pilipino ay ang Pilipinong may pagmamahal sa sariling bayan. Hindi politika, hindi pagpapasikat, at hindi pagpopogi lamang sa social media. Ang Duterte Riders ay walang tulog doon sa HOR. 3 araw sana kami doon. Ngunit 2 araw pa lang bumaba na si Tambaloslos dahil yung mga sasakyan pumapasok sa HOR, pinagbabato namin ng plastic at kamatis. In fact, nung sinabi ni Kiko Barsaga doon sa isang rally na lusubin ang Dasmariñas Village, 5 po sa aming miyembro, kasama po ako, ay na-detain doon sa loob. Bakit? Kasi ginagampanan namin ng walang takot. Pag sinabi mong lusubin, lulusubin namin yan. Hindi sa salita, hindi sa social media, hindi sa caption. Kaya sa lahat, maraming salamat sa patuloy na pagkikipaglaban. Mahal po namin ang bawat isang lumalaban para sa katotohanan. Sa mga DRS na aking mga kaagapay sa lansangan, maraming salamat sa inyo, sa DRT, sa lahat ng sa Malabon Riders, sa labas, sa lahat ng nagkikipaglaban. Mabuhay po tayong lahat at patuloy po tayong magkaisa upang lumaban para sa ating mahal na bayan.